Tulog pa nga yung mga anak namin at maaga nga kaming gumising ngayon ng aming papa. Araw nga ng butuhan ngayon kaya alas 6 pa lang ng umaga ay gumising na kami at maaga nga kaming bumangon. Usapan na nga namin kagabi na maaga nga kami tutungo sa paaralan. Iniisip nga namin na madaming tao at ayaw namin makipagsiksikan at ayaw din namin maghintay ng matagal sa pila. At agree naman siya doon. Fresh pa nga sa alaala ko noong huling butuhan na medyo late na nga kami nagpunta ay naabutan nga namin ng mahabang pila at medyo nabibilad nga kami sa init noon. Kaya naman this time inagahan na namin at yun nga yung iniiwasan na namin. Hindi na nga namin sinama si Harvey ngayon at iniwanan na nga lang namin silang magkuya. Pagkadating nga namin dito sa eskwelahan, yung akala nga naming maaga na kami ay yun pala mas marami pang mas maaga sa amin. Diyos ko, basta pag nagmumotor talaga itong buhok ko palagi na lang nagbubuhol-buhol. Pumasok na nga kami sa paaralan at napasabi pa nga ako na hindi pa pala masyadong maraming tao. Mabuti na lang pagkapasok nga namin dito ay hindi kaagad kami nahirapang hanapin ang aming presinto at nakita kaagad namin ang pangalan namin. Yun nga lang, nagulat nga ako na ganito na pala kadami ang tao dito sa loob at eto na nga yung naabutan naming pila sa aming presinto. Medyo may kahabaan na nga din yung naabutan naming pila. Sa lagay na yan, maaga na kami pero mas marami pa ring tao ang mas maaga sa amin. 2 pila nga ang meron dito sa aming presinto. Isang express lane nga para sa mga senior citizen, PWD at sa mga pregnant women. At regular lane para sa mga normal at capable citizen. So eto nga, pumila na kami dahil wala naman kaming pagpipilian at hindi naman kami po pwede sa express lane na yun. Matyaga naman ako sa mga pila-pilang kagaya ng ganito, lalo na pag alam ko namang wala naman akong choice. Pero grabe, hindi ko nga akalain na ganito nga kabagal ang usad ng pila namin. Napakaliit nga lang ng hakbang ng pag-usad nga ng pila. Samantalang etong kasama ko, tignan nyo naman, halos wala ko nakikitang bakas ng pagkainip. Tignan nyo nga at mukha bang naiinip yarn. Medyo tumatanghali na nga at mas lalo pang dumadami ang mga tao. Kasabay noon, pagdagsaan na nga din ng mga pumipila sa express lane, kaya mas lalong bumagal na nga ang pila namin. 7:30 nga kami dumating dito pero ayan, halos malapit na nga rin mag 8:30. Isang oras na nga kaming nakapila at tignan nyo naman, nakahanap na nga ng komportableng pwesto itong aming papa. Abay, tignan nyo naman at naisipan na nga umupo dyan sa express lane. Naubos na nga yung mga senior citizen kaya naman wala na nga nakaupo dyan. Komportable na siyang nakaupo dyan samantalang ako masaya na akong umabot dito sa holding area. Ayan, at medyo may paggalaw na nga yung pila namin at unti-unti na nga akong lumalapit sa upuan. Sa pintuan pala. Eto naman kasing papa namin, ang sarap ng pagkakaupo dyan at sa totoo lang nginingisi-ngisian lang ako nyan. Alas 9 na nga at halos magdadalawang oras na nga kaming nakapila dito. And this is it, finally nakapasok at nakaboto na rin. Hindi ko na nga na-videohan dahil na-focus na nga ako sa pagsusulat at sa wakas makakauwi na rin. Dumaan nga muna kami sa palengke bago umuwi dahil magtatanghalian na nga at wala pa kaming ulam. Paikot-ikot nga muna kami dito sa palengke dahil hindi pa nga makapag-decide yung papa namin kung ano nga bang uulamin namin. Tapos may nakita kaming isdang tuna at yun na nga lang yung napagdesisyonan naming lulutuing ulam. Sasabawan nga lang namin ito dahil iniisip nga namin si Harvey. Dahil pag prito-prito nga yung ulam namin, etong si Harvey ang tagal kumain. Pagkatapos naming bumili ng ulam sa palengke, ang sabi ko nga dito sa papa namin ay bumili muna kami ng prutas. Gusto ko nga bumili ng dalandan dahil ilang araw ko na nga nararamdaman na parang makati yung lalamunan ko. Doon, pakakainin ko nga rin si Harvey dahil siya nga ay sinisipon at inuubo din. Kaso mas nakita nga kagad ni Harvey itong marshmallow na binili ko kaya eto nga kagad ang una niyang kinuha. Pagkakita nga niya yan, ayan, at agad-agad nga niyang pinabuksan. Naluto na nga ng papa namin yung sinabawang isda kaya naman kakain na kami. Tara, kain po muna tayo at yun lang muna.